ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka na ito tanan. Welcome din sa itong pataguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta? Mga pasensya kayo, wala tagahapon, no? Kay Kuan, biyahe pa ko padulong Mati. Pagikan Mati, no? Para sa katong Coconut Fiesta. So, wala na ako na-anticipate ang oras. So, pasensya higit kayo mga igala. No? So, anyways, may kamusta? Naabta na ba mag-ulan karon, no? So, ulan nun, medyo ta karon diri sa Davao City, no? Naagi tayo posibilidad nga ulan nun, kagahapon kayo, ulan na gani, pagpauli, kagahapon mga igala, no? Motungod po sa southeast monsoon, nako ha. Southeast monsoon, where is that? Where are you? Didang. Para accurate. So, anyways, mga igala, mga igala, Southwest monsoon, no, nakapekto. Sa ato adre may gala, so natay possible na mga flash floods. No, nga may tabo, if kusog kayong ulan, no. Kuang ka naman niri daw mga katag-katag o pag-ulan, no. Ano ba na sa patak nga pag-ulan, no. Pero nagi siguro, na ubang mga igala, kusog ang ulan, pero dili siya magdugay, no. Unlike sa ubang lugar, mga igala. So, anyways, mga igala, pati igang yapon 32 degrees may gana, no, or ako lang ang igangunod, no. But anyways, mga katambayan, no, kadayawan na gid hapit mga igala, no. So daghan na kay busy na, sarado na ang San Pedro area mga igala, no, particularly dito sa may Rizal Park, no. So alahin na divert na po dala daw, pero di man kina traffic diha mga igala. Ang traffic man diri magid sa kaning sa Matina, may Panakan. Gahapon gani daw sa kuan sa Babunawan kagahapon mga igala. Traffic taas kay pila. Pasulod Davao, no? So kuan siya mga igala. Mo na gina nga na ma-feel na gina to nga nanagid siguro yung mga turista gid diri nga nagtapok, no, para sa Kadayawan Festival mga katambayan, no. Anyways, mga katambayan,
Dinhita sa tong hiskutanan medyo magpalight sa taga may karon mga higala no sa unang ato ang unang hugna mga higala sa ato ang sa tong unang hugna sa ato ang pagtambay no sa to mga hisgutanan may higala no kun asa dinhita sa no kaning RTB mga higala no mag some sort of kanang financial kay ugma na ba ang last ani day no sa public offering mga higala so kaning retail treasury bonds mga higala no usa ba mas maayo no when it comes to investment no kung natay sobra kwarta kung naalan tay sobra nga kwarta no kay kung tay as a conservative investor no kanang di ta gusto kanang high risk no gusto na to kanang low risk lang may gala pero low yield pud siya no so ang atong diri nga murag kaning guaranteed jud no nga guaranteed nga investment no na nagi balik jud mga higala no and safe imong kwarta is kaning ginatawag nato nga retail treasury bonds o kaning Pag-ibig MP2 no. So, pero unsa di kalay ani nila sa duha di ay and unsa may mas better, no? Pero anyways, mga higala, una ta mo ginod sa unahan mga higala, no? Kung si mas better, no? Actually, ato sa na ipadungog mga higala no explanation gikan sa asa naman to mga higala. Gikan para makakuha kita og kaning unsa ni? Gikan sa kaning senior manager no sa Development Bank of the Philippines mga higala no. Okay, saya yan ma-explain mga higala no. Kung asa ba or unsa ba kalahian sa retail treasury bonds and sa sa Pag-ibig MP2 no. Kung kita conservative investor no. So anyways mga higala, ato paminawan mga higala no. Si Sir Jose Angelo Abad mga higala no, ang senior manager sa Land Bank of the Philippines. Paminaw na to. Familiar naman sila tatanan sa MP2 no. Ang MP2 ug ang RTB, yes, pareha sila nagabayad sila some sort of percentage based na returns no. Pero ang difference sa RTB ug sa MP2, ang RTB fixed na siya ang iyang interest rate. So when we say 6%, 6% na siya sa sugod hantod mahuman ang termino sa atong RTB. While ang MP2 is a form of dividend, meaning kung pila ang kitaon sa Pag-ibig, kato ang iyang dividend rate. So ang dividend niya, if nag-invest na sa MP2, gabago na siya every year. So mao na siyang reason sir nga nung wala siya tax exempt man ang Pag-ibig. Pero kita as investor no natay mga consideration na pwede natong magamit ang RTB napay times na magamit nato ang MP2. For example, as mentioned ni sir, ang MP2 manggod nakalock ang atong principal for 5 years. So meaning pag natay kinahanglan na karon basig maglisod tag liquidate ba or convert saya balik sa cash. So dili siya suitable for mga financial objectives na basing kailangan nato siya in the near term, in the next year, 2 years, while ang RTB, naa siya ginatawag na liquidity mechanism na pwede naman siyang ibaligya sa merkado anytime. Mao nang isa sa defining feature sa RTB no kay very liquid na siya, dali lang siya ibaligya. Kunyari magpalit mo sa any of the participating banks, banker, kailangan ako kwarta, can you help me sell my RTB? Just go to your banker and mangita tag buyer sa market. Daghan kayog buyers pa sa RTB. So RTB serves a different purpose, or it serves a different financial objective and sa MP2. Pero kita naman no, dagan mo kitag panginahanglan sa kinabuhi. So dagan tag financial objective, ato lang siyang i-assess kung mas bagay ba sa tuwa mag-invest sa RTB with its liquidity feature and fixed interest, or kung afford man nato maghulat og 5 years or more, pwede ta mag-MP2 no kay parehas lang man na sila parehas na sila issuance sa gobyerno, pero kita as investor ato siyang i-match no based sa atong objective kay dili ta gusto maipit ta in the future kung kailangan nato immediate. Kung kailangan nato natay makuot anytime na natay kinahanglan, mas okay ang RTB kay magbaligya ka, wala man na siya penalty unlike sa time deposit. So kato.
So mo to mga igala no, ang explanation mga igala pag differentiate ni Sir mga igala no, they call it Sir Bear Abad bagay igala no, senior manager sa Development Bank of the Philippines no, nga ang difference nila ang pag-ibig ang una dira mga igala no, although pareha sila terms 5 years no, pero ang difference nila mga igala si retail treasury but is mura siya stocks no, so mura siya stocks mga igala nga usay mo taas mo baba no, pero ang iyahang kuan jud mga igala, ang iyahang more profit or dividend mga igala is constant at 6% no, every per annum. Nya madawat pud nimo siya every quarter sa bulan ang imuhang kuan no. Unlike sa Pag-ibig MP2 mga igala, Pag-ibig MP2 is pareha sila 5 years no. Pero na kay option no, unsa ba whether dawaton ba nimo kada tuig ang imong dividend or sa whole 5 years na. So mo na diha mga igala no ang kuan ang ilahang difference. Ang difference po ang bonds mo sa stock market no, nga mo lagi to akyat baba, pero pwede when anytime na kung kailangan nimo kwarta pwede nimo siya ibaligya. Ang kuan lang ana mga igala pod sa kung ibaligya nimo siya tapos ang market is baba ra po nimo siya mabaligya no, pero walay penalty na no. Ang kuan is wala siya penalty sama sa gingon gaganiya ni kuano ni Sir Jose Angelo Abad mga igala no, wala siya penalty kung imo siya ibaligya. Tapos nalang po siya kaning kuano 20% na withholding tax no sa imuhang profit. Dugay naman na siya nga kuan policy. Tapos sa Pag-ibig MP2 mga igala, ang kuan niya is pagkuhaon nimo siya within di siya nimo pwede makuha within nga naka-lock in siya mga igala no. So unless kung naay kuan no, unless kung naay unsa ni naay emergency pwede siya nimo makuha, pero wala na tong katong ginatawag na dividend no. And then na may pre-termination good nga mahitabo. Na pre-termination nga mahitabo no, pero pero ang CMP2 tax free no, wala withholding tax no, tax free si Pag-ibig MP2. So na sa inyo kung sa inyong preference no. So mao ni siya may gala ang kuan si RTB retail treasury bonds. Ang retail treasury bonds is pwede nimo siya mabaligya pero depende sa kung usa ang market ang lihok sa market no. Tapos ang kuan pa sa MP2 din mga igala is kuan no, nagalihok no every year lahi-lahi ang kaning dividend rate sa Pag-ibig MP2. So mo na isa sa mga kuan may galakalahi ano, pero sa kung kuan may si RTB and then sa purpose po mga day may gala si RTB is more on funding no the government programs like flood control program, unsa pa ba nga kuan economic boosting, mga economic strengthening no, pagkuan sa MSMEs no, or pagbuhat og mga roads or bridges no. So mo na ang kuan sa kuan may gala purpose sa RTB. Ang sa Pag-ibig MP2 is to finance no financial loans for our Pag-ibig members no, housing loans, multipurpose loans, o ubang pang klaseng loans mo na mga igala ang pang-fund ang gamit mga igala purpose sa Pag-ibig MP2. But at least way gala ko is both sila savings. Nala sa imong preference kung unsa imong preferred no. Kinahanglan ko unless lang kung na emergency problem siguro may tabo emergency. And ang kuan lang nga mga kuan no is kung mo invest it no. Based on your investing appetite may gala og kanay mo i-invest dapat sobra nimo na nga or dili nimo kailangan na nga kwarta no, nga gusto lang nimo patulgon no, o dili siya part sa imuhang bayron sa bills o kuha lang ba kag kanang kuadra portion of that kanang dapat sa bills pero wala nimo gibayad sa bills kay gusto nimo i-invest no, sa dili na siya kan may gala dili na siya kaning advisable
no? Para sa inyo nga mangutang, mag-invest, no? Ayaw. Sobra lang gid ninyo nga kwarta. Take note, sobra ninyo nga kwarta nga mo nang ibukbo dira mga katambayan, no? So, anyways, mga katambayan, so mo to, no? Medyo kalan ta karon no. Investment. Pero bitaw ka to sa mga kuan lang katong gusto na magsugod, mag-save mga higala for their future. O mo ni siya isa sa mga vehicle mga higala, no? So after 5 years mo na po ninyo kuan, ibalik na po na ninyo. I-invest na po na ninyo mga higala, no? So si kung maminaw mo sa mga kuano sa mga videos so content in the present mga higala, daghan gyud siya og kanang kuano anong kinahanglan nato magtigo mga higala. Una, for emergency, no? So dili po ninyo pwede hilabtan imong emergency fund, no, para i-invest nimo dira sa RTB or sa kuan, no? So lahi dapat ang imong pang-invest, no? So mo na siya ang ato ang financial literacy 101 charing. Bitaw mga higala, isgutan lang nato ni mga higala, no? Okay, para of course mapalahi pud ta diri sa tuas tambayan mga higala, no? So anyways mga higala, balik kita human lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa ito panaguban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala, no? Ganyan ka po ito na isgutan mga higala is more on kan mga higala, no? Medyo ginagmayang financial literacy. Pero dili ko nagapakon nga himo kong coach siya. Ako lang ning gusto isgutan mga higala. It's because na ay usa ka tao mga higala, no, that can explain this mga higala, no, on the part sa tuwa mga higala, no. So kon magudindot mong pugod ni nga natayngon ani nga mga hisgutanan mga higala, no, para makapulos pugos kalibutan charing. Bitaw mga higala, dinhita sa ansa ni lain nga kon mga higala, no, ato hisgutan mga higala kun asa kaning kon mga higala, no, Kiwanis International mga higala, mapaigaan sa ng convention din is Davao City mga higala, no. Dirita sa kaning kuan isa kay sigutanan, no, kay isa sa mga ginadusog nila mga higala is on the children's kuan mga higala, no, kaning mga kuan of children's welfare mga higala, particular mga higala, no, sa children's welfare mga higala, kaning unsa ni kaning children's welfare, no, kaning particular sa kaning isgutanan sa kaning issue sa OSAEC mga higala or kuan, no, online sexual exploitation mga higala, and sabi crime ba na OSAEC, no? Mo na ilahang ginapang kuan karon mga higala, no, gusto nila i-push mga higala. It's because Philippines right now daw mga higala, according to them, na kuan daw mga higala, kaning tawagan na kuan daw, no, kanang namatay na kuan dito sa kuan, no, itong ni Agi, nga daghan jud og mga kuan po mga higala, no, sagaran mo gud sa kuan mga higala, no, kay ginabiktima mo gud ani ang mga perpetrator mo gud may dili na mga stranger to the child, no. Ang mismo ang nagakuan ang unsa ni nagabugaw silahang mga anak dili kanang kuan parente na. So meaning kuan siya mga higala, alarming siya on that part mga higala, no. So mo na mga higala, mo nilang gusto isgutan diri sa ilang district ang ilang ka 50th District Convention sa Kiwanis International mga higala, no. Tagaan nila og kaning kuano, tagaan nila og kaning pag tagad, no. Paunsa kay no unsa ilang mahimo, no, to lobby, no, na mas mapakusgan ang fight against OSAEC mga higala. So mo na mga higala ang kuan, ang gusto nila buhaton na magpasa sila mga other resolutions or unsa baba, no, nga mga pamaagi, no, to protect, no, our children mga higala, no. So mo ni mga higala, no, ato ang hisgutan mga higala, no, ato ang paminawon mga higala, no, ang mga miyembro sa Kiwanis mga higala, no, ato mga higala si Sir Vince Molihon mga higala, ang in charge mga higala, no,
sa Committee on Education, Press and Publicity, Children's Rights and Welfare mga higala sa Kiwanis International mga higala. Kaubansan niya mga higala na si Ma'am Maria Rosario Suarez, retired police mga higala, no, kinsa district chair sa Committee on Children, no, for Children's Rights and Protection, o si Ma'am Dr. Aidin Galvan mga higala, ang Press o Publicity Chair sa Kiwanis District mga higala. Paminaw na to. And my data is not updated, but I think until today, Philippines still ranks number 1, no, sa online sexual abuse and exploitation of children. Well, how does Kiwanis engage in what we call this, in the fight against this crime? So, meron kaming international mandate, ito, Youth Protection Policies and Procedures. We use this in engaging with different sectors to combat this problem. So for example, bigyan ko kayo ng example, yung sa mga clubs na kilala ko, before they give the tokens, before nila pakainin yung mga bata, before nila bigyan ng school supplies, merong session, information session about what is OSAIC, ano ito, and how can this be prevented. And lately, no, as I've observed with other clubs, besides na papuntahin lang ng ang mga bata dun sa school on a Saturday or in a venue, we encourage the parents to come also para ma-inform sila. Then, surprisingly, some of the parents will wonder na, OSAIC na pala yun. Yung ano na yun, yung nagawa na yun ng siguro kapitbahay o ng whoever. It's not our duty to catch them, but it's our duty to educate them, to make the parents and the community leaders know what OSAIC is and how it still prevail and how to like combat, do something about it. Okay to ma'am, yun sa ating sa inyong clubs and programa na about sa OSAIC. Kiwanis, in collaboration with other partners and NGO, in the government and NGO, we adapted yung back to the basic. Like, for instance, because of the rising number of sexual abuse on children, we have to go back to the basis of adapting what is the good and the bad touch. Start doon sa bata. So, the children should know that these are the touch that should not be yung mga gesture na yan ang dapat hindi pwede sa kanila. And then, ito ang pwede lang. Actually, kung tingnan natin yung ating sa education protection policy manual natin, ang dapat lang hawakan sa bata ang kamay. But the rest, hindi na. So, because each, pwedeng mag-violate ng criminal sa revised penal code natin at sa special laws. So, very particular tayo ngayon because of mataas na ang cases. And then sa online sexual abuse naman, together with other partners NGO, we are also promoting this because worldwide, ito po yung ang pinaka number 1 na cases natin. Like for instance, in the Philippines, is the number one producers of pornographic materials worldwide. So the pedophiles all over the world are looking at the Philippines because sadly, ironically, religious country tayo. Catholic, Muslim, and Christian country, and yet we are selling our children. Sorry tayo ang nagbibigay ng mga pornographic materials worldwide. Kaya mga pedophile, they come here to exploit our children. So each mga establishment natin, mga hotels, and tayo mismo should be ma-alert tayo pag may mga foreigner dyan na nagdadala ng mga bata. Dapat i-report natin kaagad yan. Ito namang mga hotels natin dito, alert ngayon sila pag may mga foreign-looking person nagdadala ng bata. Bawal talaga ang bata, lalo na hindi mo relative yan. Hindi mo kaano-ano. In Davao City alone, we are so proud we have a local ordinance of minors traveling alone. Hindi nakalabas yung bata na yan kung hindi ka makaproduce ng permit. Except kung yung bata na dala mo ay anak mo.
or pamangkin mo, but you have to produce the permit coming from the City Social Services and Development. If outside the Philippines, you have to get a permit from DSWD. So ito yung mga very strict ang Davao. In the terminal, the airports, and also sa land and water natin, mga port. So tayo lang yata ang entire Philippines na merong ganito. Kasi yung mga bisita namin, nasa shock na hindi na makalabas yung bata nila. So they have to be interviewed in the sa ating airport, meron na tayong social worker dyan ng police. And yung ating police dyan sa airport, yung ating aviation police, ano na yan, part na kanilang monitoring and trafficking of children and women. Kaya yung ating nag-evolve yung ating OSAID program, hindi lang sa online because soon to be, yung nabibitbit naman na bata, yun naman na ibibenta nun for other mga criminal activities. So, number 2, mistress natin na ang mga families ngayon as part of our statistics in the Philippine National Police, nabibiktima ang mga bata right in their own house. Because lalo na yung mga nasa informal sectors and hindi ako nag-discriminate. Doon galing yung mga bata natin na pinapagawa ng mga malalaswang bagay at binibidyohan. At sino yung mga number 1 violators? Yung parents, yung auntie, yung kapitbahay, at hiniram yung bata papunta doon sa kapitbahay. So, nasira na yung ating reputation na the house, ang family, is bahala na gamay, basta, safety tayo, bakala natin, safety tayo sa bahay natin. But ngayon, hindi po. Based on our statistics, napakalaking krimen na nangyayari sa bahay, at ang mga perpetrators, either parents or relatives, or kapitbahay, or barkada ni Papa, or stepfather. So, yun po ang reality. So, it's about time that we should know, be alert, no? You look after our children, especially kayo, may mga anak kayo, may mga karamihan ng mga Pilipino, OFW ang mama, ito po yung number 1 binibiktima. Yung mga bata natin na sa bahay, iniwan lang po yan sa mga grandparents at sa mga auntie at sa mga trusted nila mga guardian. So, number 1 po sila nabibiktima. So, I hope that it's about time that we should be alert, be conscious of what is happening to preserve our future generation, our future leaders, yung ating mga bata ngayon na generation. Yun ang po. This is a deep-rooted ills of society, and we, as a civic organization, can just do so much. So we have to rely a partnership with government agencies. So we are working with Department of Education for the education system. So what we do is just fill in the gaps because our system can just do so much. And also with the Department of Social Welfare on Early Child Development. So it is the first time in the 50th year of the Southern Philippine District of Kiwanis is that we open in the convention a kids corner where we have highlighted the children's rights, and we are going to launch our district's manual for children protection. So that little steps is what we can do in trying to correct these ills. So we cannot do so much. It needs skills and a concerted effort from all sectors. So thank you. So, mga higala, no, ang pahayag, no, sa ato ang mga miyembro, opisyal sa ato ang Kiwanis International Dress Davao City, mga higala, no. So, dako ba jud kayo og kwan, mga higala, dako jud kayo og kaning impact, mga higala. Una gid, mga higala, mo na ko gina pangutana, no, kay ang usahay mong gud, mga higala, no, mingon ta nga disiplinado man or something, ana ba. No, pero kung usa man gud atong ginapakita sa itong mga anak gud sa atong balay, mga higala, no. Mao po na ilahang kwan po, no, maging behavior, attitude sa gawas, no. Sometimes basig di lang nato sila masabtan, mga higala, no. Mao na ang kwan. But anyways, dito sa kwan, mga higala, no, kaning usaik gid, mga higala, no, kaning mo lagi ni ba. Mo na kung hindi ganahan ba nga tugag panganak paguman,
tugag-tugag panganak, tapos po man di kaya buhion ng anak, tapos ibaligya na lang ang anak, no? So makapikon ni nga klase nga kan ba nga kay tungod dili nimo kaya gampanan na imong pagaginikanan, ipasa nimo sa imong mga anak ang maong responsibilidad. And ang mas worst pa ana kay imuhang gibaligya, no? Mo na tama na tayo kana tamang behavior na mga ginikanan, no? Mo na sa tuga-tuga mo panganak mo, di man mo kaya, di man din ninyo kaya ang responsibilidad, no? Ipamaligya ninyo. Inyo ay no, ay nako. Makapikon gini nga klase nga kuan ba, no? Makapikon kayo nga nganong kung kamo na lang ta di magigon ana, no? Kanang magkuan mo ng usa ni kanang magkuan mo mag-video call mo diha. No ni damay-damay pamangkin ninyo yung mga anak. No kanang makasuya gyud ay sa tinuod lang makasuya gid kaayo na ingon ana nga klase nga kuan ba nga ginikanan, no. Kung kamo na lang di so the istorya diri sa kanang ang word ba. Kung kamo na lang unta di ay nga engage ana nga klase nga panginabuhian nganong inyo ha pamangyo anak ang inyong damayon, no. So kung ang future ana, no, tapos pag mo po nang pamigala, no, okay, ayun na sa example lang dili na sa medyo light lang mga igala, no. Dili mo kabalo na kaning usahay ba no nga kan. Dili mo kabalo mo atiman sa inyong anak. No, dili lang ta sa mga medyo simple lang nga kan. Mo kabalo mo atiman sa inyong anak. So syempre ang anak na may usahay kanang very religious may ginikanan mong gyapon na ako na pero nay ubang anak may ngano atimanon gyatiman di ko nimo na ko i-abandon ang ginikanan pakasad ko ng mga anak o kato sa panahon ba pangutan nato to sa panahon ba nga kailangan kasi mong anak, no, kailangan imo bang gikuan imong responsibilidad as anak gihatagan ba nimo siya saktong kaning kuan protection, no, bala kaning kuan o yung obligasyon si mo pa-eskwela, pakaon, pa-eskwela, no? O pag matuto sa iya ha, imo ba na nagampanan? 'Di ba? So di na masisi na yung ba mga kuan anak, wala ko kaning unsa ni dili ko maging enabler sa mga anak na nagabandon ang mga ginikanan pero inyo ba nauna-unaan na, no? Kato sa panahon nga kuan giatiman ba ninyo tama na inyo anak? Tapos karon no, karon nga wala na mo ikakaya sa una nayo ba maginikan na bugiro kay sa unang panahon na porque kay silang padre de pamilya sila masunod hindi mo kuan sila padre de pamilya sila nagabuhi, no, dapat mosunod sila ang kuan mo without kanang considering pod sa feelings pod sa bata. Well ningon ka tapos kay na ingon ana pero bitaw part na sa imong ihatag nga responsibilidad sa imong anak pod, no. Dapat pasabot na nimo kung anong dili nimo makaya mahatag, no. Dili kay imuhang yaw-yawan imuhang kuanon tapos waguman pag mabalikan ka sa panahon dili imuha tanang panahon mura na kagkuan ikaw na po ang biktima imong anak sa una. Grabe nimo ang kuan, grabe nimo berate sa iya, grabe nimo kuan, halos pakaulawan nimo, no? Kay kuan kayo kanang itag nimo nga grabe kayo ka kuan ka climbs. Lain pod na, no? So kato sa mga kuan, deserve na nila, no, kanang mabian siguro. Labi na kaning mga tao nga ginabugaw ang anak. Deserve ninyo nga di mo tagdon sa inyong mga anak. No. Anak pa. Anak pa mo. Hindi ninyo kaya. No. Kung anak mga igala nga nagbinuang mga igala sa katungod ay ang anak na ang nagabinuang, no, kung ang anak na ang nagabinuang mga igala bisan pa man gihatag na ang tanan sa ginikanan o kana may reason nimo, no, dapat pasagdahan po na sa ginikanan ng mga nagbinuang po. Pwede na to ma-question po mga igala, no, ang kasing-kasing po sa ginikanan mga igala, no, nga bisan pa man og nagkamali ilahang mga anak, no, kuan jud, no, bisan nagkamali pa ilang mga anak mga igala
lagi pong dawaton mga igala no. So di po nato na dili nato na siya I cannot question that mga igala no. Kanang heart mga igala gikan especially sa mama. Di ta mga question mga igala. No, so nagi-uban na tapos na po ibang mga responsable pong mga anak pod mga igala no nga mag-anak-anak. Tapos ipasa sa apuhan ang mga anak. Ay, Diyos ko. What lang ma-trigger man tani nga topic. Anyways, mga igala, wala yung oras ang alang sa Tibok Persa sa DXRT Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sulod na usab, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.